Let us open our Bible on Psalm 68, verse 11. Praise the Lord. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. Napakadakila ng ating Panginoong Diyos ay nagpadala siya ng kanyang salita. He gave. Nagbigay siya ng kanyang salita. And what is that word about? Ano yung word na yan? Ito na yung sinabi na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. At yung sinasabi na all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, truly furnished unto every good work. So, itong word na pinadala ng ating Panginoong Diyos, ito na yung gospel of the kingdom of God, na maghahayag ng pag-ibig niya, maghahayag ng kanyang kaluwalhatian, maghahayag ng kanyang kaharian, at lalot na ang pagliligtas niya sa mga kaluluwa ng mga tao sa buong sanglibutan. The Lord gave the word, great was the company of those that publish it. See, maraming gagamitin ang ating Panginoong Diyos na magpo-proclaim, magpapublish ng kanyang word, ng kanyang gospel, ng kanyang mensahe, ng kanyang banal na salita. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos that in this generation of ours, itong henerasyon natin ngayon, naging kabahagi po tayo nito. Hindi lang natin ito inaakala, but ito na yung fulfillment ng kanyang sinalita. Katulad dito sa Psalm 68 verse 11, na naging kabahagi tayo, naging kasama tayo sa nag-publish ng kanyang word. At sinabi dito, great was the company. And presently, great is the company. Future, great will be the company that will publish it. Darating man talaga ang panahon matapos yung ating henerasyon. Sunod namang henerasyon ang magpapublish nito, mas higit pang marami. Dadami kahit naman ang magpapublish po nito. Tingnan nyo lang yung ating spiritual youth camp. Dumami na yung mga young people natin. Nagsimula lang tayo noong unang panahon. I think the first spiritual youth camp we have done, kung anong taon yun, konti lang. Ngayon, di na natin makayang isahin sa isang lugar. No? Nagkaroon na tayo ng division of labor para lang ma-accommodate yung ating mga young people. Sa Luzon, mas higit marami sila. Nasa 100 over. No? Dami nila. Sa Mindanao, nasa 70 plus. Plus, yung Cavite, 9. Yung Putot, ilan yun? 14 ba yun sila? So, plus yung hindi pa mga young people na nakapunta, napakadami na po. Yun na yung mga generation to come that will publish the gospel. And at this present time, they are already with us, proclaiming the gospel of God. Kasi itong pag-proclaim ng gospel of our Lord Jesus Christ, this is not just one-man band. No? Hindi ito na isang tao lang ang involved po nito. Lahat ng kongregasyon, lahat ng composite or lahat ng bawat kongregasyon ay lahat yan, involved yan sa pag-proclaim ng gospel. Kung baga pa teamwork po ito. Yung sinabi dyan sa body of Christ, no? Prophets, apostles, prophets, teachers, helps
then governments, diversity of tongues. Yan ang part of the body of Christ. At saka itong banal na salita ng Diyos. Tulad nito, nagla-live po tayo. Na-amaze din ako dahil marami akong namimit sa iba't ibang mga lugar. Bigla na lang sila magsabi, ikaw yan, pastor. Bakit? Sino bang pastor ang tinutukoy mo? Ikaw ba si Pastor Chito Mojares? Yes. Hi. Nagla-live, nagjo-join po ako sa live. Yan. So, marami tayong hindi kilala na nakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos, na hindi tayo aware kung ilan sila, sino sila. Diyan na lang natin malalaman if we can meet them, kung mamimit natin sila personally. So, itong banal na salita ng Diyos, this is righteous Word of God. No? Marami pa ring mga tao na mga matitino, marami pa ring mga tao na nauuhaw nito. Marami pa ring mga tao na gusto nito, na nagsusubaybay nito. Kaya mas maganda yung magkahayag tayo ng katuwiran ng Diyos dahil may mga tao pa na humahanap po nito, na nag-asam-asam po nito. Kaya huwag tayong magsawa, huwag tayong maglupaypay, huwag tayong huminto. Ano man challenge na dumarating sa ating buhay, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, let us face this challenge. In the name of our Lord Jesus Christ, i-equip niya tayo ng kanyang strength, ng kanyang kapangyarihan para maipagtaguyod natin ang pag-publish, ang pagpahayag ng kanyang word sa mundong ito. Praise the Lord. Basahin natin Proverbs 10 verse 21. Praise the Lord. The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. See? Maraming mapapakain. The lips of the righteous feed many. Maraming nakikinig. At maraming makikinig. Kaya bawat righteous na mga anak ng Diyos, importante ka sa mundong ito. Bawat righteous na mga children of God, napaka-importante mo sa sanglibutang ito. Kasi maraming mapapakain mo na mga kaluluwa. Every time you speak, every time you have your speech, every time you have preaching, every time you have teaching, every time you are singing, alam mo ang gospel of the kingdom of God, maraming paraan ito hinahayag ng Diyos. No? Preaching, teaching, singing, lahat ng ating actions, nahahayag yung gospel of the kingdom of God. Kaya, bakit kailangan hindi ito mahinto? Bakit kailangan parami ng parami ang magpapublish po nito? Kasi napakalaki ng nito. Kung matatawag pa nating ang field ng works, no? Ang field ng gawain na ito napakalawak. No? Hindi lang ito design ng ating Panginoong Diyos to publish it in a certain particular area of the earth. But ang purpose ng ating Panginoong Diyos, ubusin ang lahat ng dako sa mundong ito, makarating ang gospel niya. At hindi lang ito after one generation, after that, wala ng next generation na ipatuloy ito. But this is to all generation, and this is even to the entire people of the world. Bago niya tapusin ang lahat. Kung sa libro pa, bago magtiklop yung libro, end na. Ang gospel, ang kinakailangan ma-spread, ma-publish sa lahat. Basahin natin. Matthew 24:14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ayan. Praise the Lord. Ngayon, paano yan, Pastor Chit? Ano bang paraan ng ating Panginoong Diyos ma-proclaim yung kanyang gospel?
ito ba ay gagawin niya isang tao lang ang magtayo? Parang centralized lang sa kanya? Hindi po. Katulad po ni Moses. Anong nangyari sa panahon ni Moses? Nung nagkaroon ng maraming ng mga task na ibinigay ang Diyos kay Moses, ginawa ng Diyos na nagpili siya ng mga elders. Pag sinabing elders, these are the matured children of God in the spirituality. No? Pwede na silang maging clean vessels of God na gamitin. Kung paano niya ginamit si Moses, ganun din. So sa buhay natin, ganun. Parami ng parami yung ating mga congregation, may kanya-kanyang pastors na inilagay ang Diyos doon para mag-feed sa kanila. Hindi tayo tinatawag na one-man band, no? Na isa lang ang magpipreach. Kasi iba-iba ang status ng kongregasyon. Tingnan mo yung Revelation. 7 churches, pare-pareha ba sila ng mga spirits? Pare-pareha ba sila ng status? Pare-pareha ba sila ng kalagayan? Hindi po. So, bawat kongregasyon nagkaiba-ibang anyo ng mga espiritu na nandyan. So, yung mga pastors na itinilaga niya, kung ano yung nasa status nila o sitwasyon nila, yun din ang paggamit ng Diyos sa bawat pastors. So, ang gagawin ng Diyos, katulad sa panahon ni Moses, na hindi siya hinayaan ng Diyos, nag-iisa. But the same spirit kay Moses, the same spirit kailangan doon sa gagamitin ng Diyos na mag-multiply ang kanyang mga leaders. Mag-multiply yung magpapublish ng kanyang gospel. Basahin natin nangyari sa panahon ni Moses. Numbers 11 verse 17. Praise the Lord. And I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. Yan, hindi tayo dito one-man band. Hindi po. Although meron tayong nire-recognize na nag-iisang main church, nag-iisang magli-lead, pero hindi ibig sabihin na mag-iisa lang siya, magbibigay ng Word of God. Hindi po. Sabi ng ating Panginoong Diyos sa panahon ni Moses, I will come down and talk with thee there. I will take up the Spirit which is upon thee and will put it upon them. Alam mo yung them na ito? Kung babasahin mo yung whole chapter na ito from verse 1, 70 elders ito. Praise the Lord. And they shall bear the burden of the people with thee. Tingnan mo. Sila ay magbabata ng mga kabigatan sa mga tao kasama mo. Hindi lang si Moses ang magbata. Hindi lang si Moses ang magbe-bear ng burden, the entire children of God, but ang Diyos magbibigay ng task sa pamagitan ng kanyang espiritu. Kung ano yung spirit na nandyan kay Moses, ganun din ang spirit doon sa 70 elders na magtulong, maging katuwang ni Moses to bear the burden of the people para hindi ikaw nag-iisa lamang na magtitiis, na matawag nating magpapasan. Praise the Lord. Kaya ito'y tinatawag na teamwork tayo dito. Kaya pasalamat tayo, kaya yung closing remarks natin kagabi, na kayo mga young people na nag-attend ng spiritual youth camp, maging katuwang kayo, maging katulong kayo, maging partner kayo, maging kabahagi kayo sa bawat kongregasyon kung saan man kayo na belong at para sa paglago, no? Para sa laki ng gawain, para sa pagtulong kahit paman maging kabahagi kayo sa gawain ng Diyos. Yan na yung gagawin ng Diyos sa ministry po natin. Hindi lang pwede one pastor lang
Sino mag-attend, no, sino mag-tend, sino mag-feed sa aktual na mga kongregasyon. Kaya dito sa Bible, plural, maraming pastors ang gagamitin ng Diyos. Basahin natin. Jeremiah 3:15. Praise the Lord. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan. I will give you pastors, sabi ng Panginoon Diyos, according to mine heart. Kasi ang mga pastors, hindi kami pwedeng hahakbang in our own heart, in our own thinking, way of thinking, in our own way of idea. Kailangan kami bilang mga pastors, mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na nagpi-feed sa mga kaluluwa, sa mga children of God, we should have only one spirit na nagagamit po sa amin para gagawin namin not in our own way, but according to the heart of God, according to the mind of God, according to the ways of God. Yun ang gagawin namin. Praise the Lord. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na meron tayong spiritual youth camp. Kasi this ministry is teamwork. No? Teamwork tayo. Kasama na yung mga young people. Lalo't na mga young people ngayon, I interview some of them. Hindi ko man lahat na interview. Pero may na-interview talaga ako. I asked them, in terms of kanilang status, kumusta kayo? Sabi nila, Pastor, ako graduating na ako. Pastor, ako ito ang ko sa kolehiyo. Halos college na sila. And ang iba sa kanila mga professionals na. So, ibig sabihin niyan, pag itong mga young people na ito ay na-guide at na-preserve, gagawa sila ng gawain ng ating Panginoong Diyos strongly and much better than the past. Na nung una, wala tayong ganitong mga uri na mga young people na lumaki na naging mga professionals na, malapit nang naging mga professional. So, maging katuwang na sila sa gawain ng Diyos. Kung hindi man sila maging pastors, maging helpers sila sa ministry at may kakayahan na silang mag-expose sa kanilang buhay to show the light, to win more souls, to win more gain more souls. Sila na yung mga gagamitin ng Diyos. Praise the Lord. Kaya teamwork po tayo. Yung ating mga awit. Kailangan ma-develop yung mag-aawit natin. Kaya nga time will come. Kailangan meron talaga tayong ilaan na sa mga spiritual youth camp na yan na teaching how to sing. How to conduct choir, how to teach 4 voices. Bakit? Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga branches natin na sila aawit na lang na out of tune, out of timing. Kasi walang tatayo na gagamitin ng Diyos na learned, yung naturuan, na train. So among these young people, nandyan lang sa kanila ang gagamitin ng Diyos sa mga kongregasyon natin. Meron talaga mga gifted dyan. Kailangan turuan ng voicing, kailangan turuan ng how to play the instruments, kailangan turuan how to conduct choir, how to teach 4 voices. Kailangan yan. Bakit? Hindi lang tayo nagbi-build up dito ng how to preach. Hindi lang tayo nagbi-build up dito how to teach, to spread the gospel. We are also bringing the gospel by songs or by singing. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 40 verse 3. Praise the Lord. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. See?
by that singing, no? Sa pamamagitan ng pag-awit ng awitin, no? Maraming makakakita at matatakot at mananalig sa Panginoon. Meaning to say, they learned something out of that song to fear God, to trust in the Lord, and to praise the Lord. Tingnan mo yung ating choir na naganap doon sa Old Makupa. Na-touch po sila. And they are expecting to have another song to be sung. Para bitin sila. They felt the presence of God. They understood the impact of the message. So kaya, itong lahat dapat natin itong i-build up. Itong lahat dapat natin itong paghusaya ng husto by the guidance of the Holy Spirit. Kaya, i-set up na natin yan. Part yan sa spiritual youth camp. Praise the Lord. Kasi part yan sa pag-grow ng ating ministry. Kasi isa na pag-spread ng gospel, pag-proclaim ng gospel is also by singing. What are you singing? The gospel of the kingdom of God. Not only through preaching, not only through teaching, but also by singing. Many shall see it, many shall fear the Lord, and many shall trust in the Lord. So, meron pa rin siyang nagagawa na impact sa mga kaluluwa ng mga tao. Praise the Lord. Kaya ito po'y ating iisama sa agenda po natin. So that kung ano yung natutunan ng main, matutunan ng mga branches. Kung ano yung na-build up natin dito sa main, this must be passed on to our branches para magkakaroon tayo ng uniformity at magkaroon tayo ng effectiveness ng paggamit ng Diyos sa atin. So, let us therefore copy, paste these gifts from heaven. Kailangan magmula sa atin dito sa main. Praise the Lord. All right. Basahin natin na ang body of Christ is not only single part. Basa. 1 Corinthians 12:28. Praise the Lord. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Yan, ito na yun. Apostles, this is handling. These are handling the Word of God. And they need prophets together with them. Dahil may mga unseen enemies na kailangan natin makuha yung information sa operation nila para magawa natin ang pag-rescue ng mga kaluluwa na inaatake nila ay makaroon tayo ng guidance from God through prophets. Ano pa? What are those coming sa ating kongregasyon, sa ating pangkalahatan? Nire-reveal niya ng Diyos by prophets. So, importante masyado yan. These are part of the body of Christ na magpiperform sa kanyang gawain. Hindi pwede na wala tayong mga prophets. There should have, because that is part of the body of Christ. Mapipilayan tayo pag wala sila. Thirdly, teachers. Ito na. Teaching Sunday school, teaching music, any teaching methods for the work of the gospel of the kingdom of God. Kailangan talaga yan. Ma-build up yung mga teachers na yan. And this must excel. Dapat mag-excel ito sa bawat congregation. After that, miracles. Miracles, this is teamwork. Paano ma-perform yung miracles kung walang magte-testify? Paano magkakaroon ng invitation para mag-cause ng miracle kung walang coordinator? So yung mga members, kailangan huwag kayong mahiya mag-testimony,
huwag kayong mahiya mag-share ng kanyang gospel para yung mga tao na nangangailangan ng healing, nangangailangan ng solusyon ng problema, nangangailangan ng guidance, being confused, miracle will be performed pag actual na nilang makita yung proseso ng pag-share ng gospel. O kaya itong miracles na ito, this involves anybody among the children of God. The gifts of healings. Yes, healings. Mapiperform ito by services, through sharing the Word of God, by testifying the power of God. Helps. Hindi pwede na walang mga helpers. Hindi pwede walang alalay kahit naman sa lahat ng mga aspeto ng ating ministry. Kahapon, sinundo ng mga anang van yung ating mga participants from Marbel Congregation, Pangauan Congregation. Pagtingin ko sa mga gumagayak na naghihintay na magsakay, isa dyan si Brother June Abian. Ang laking tulong nila. Sila yung nasa cooking ministry. See, these are the helpers. Not only them, but yung ating mga kasamahan dito sa Davao Congregation na nag-help. So these are helps or helpers. Pati yung ating mga kongregasyon na may mga trabaho na, may mga income na, may mga stable na mga professions sa buhay nila, businesses nila. Ang laking contribution ang na itutulong nila sa pag-support sa financial necessities. Praise the Lord. So itong helps na ito, not only one direction na puro financial na lang. Meron ding mga technicals, no? Meron ding mga skills, meron ding mga talents na kailangan natin itong pagtipon-tipunin. Helps governments. Kahapon I was asked to pray to dedicate the appointed officers. Dami nila. Na-feel ko yung support. Na-feel ko yung comfort. Na-feel ko yung being not alone. Na itong mga officers na ito na na-appoint sa kanilang mga congregation kasama itong main natin. They belong to the governments. Praise the Lord. They should exist. At time will come, they should be trained. Kailangan matrain sila. Importante talaga yan. Para hindi mahirap. Kung sa makina pa, if it is everything are being compacted and joined together and exists in its functions. Anong function ng President, Vice, Treasurer, Secretary, Auditor, Business Officer. Kung alam nila yung kanilang functions, malambot tayong makakilos. Mabilis pa. Order pa. Smooth pa. Praise the Lord. So, kailangan talaga yan. Kasama yan sa governments. Kami nga, tingnan mo. Ako, naging solemnizing officer ako of the Republic of the Philippines. Kasama ko ang mayors. Kasama ko ang judges. Kasama ko ang mga pastors. May license kami issued by the government that I can solemnize marriage. And that marriage na ginagawa ko, that is legal. That is recognized by the government. At yung mga ini-issue namin, pinipirmahan namin na mga licenses or we could say marriage or certificate of marriage. Recognize yan all over the world. Pag mag-require ang Canada, mag-require ang Japan, mag-require ang New Zealand, kung saan man sila magpunta, yung aming pag-solemnize ng marriage that is being recognized. So anong ginagawa ng government sa amin? Binibigyan kami ng schedule. Lahat ng solemnizing officers, judges, mayors, pastors, lahat kayo, meron tayong seminar. This is the venue. This is the date. I attended. Bakit? Doon lahat
sinasabi paano i-process, anong gawin, anong mga requisites, lahat-lahat na. So, gitrain din kami. Praise the Lord. So, ganun din ang pagtakbo ng governments natin sa church. Kailangan matrain din sila ng mga experts para lalo tayong mapabilis sa gawain. Meron tayong secretary, hindi man lang marunong mag-take note, hindi man lang marunong mag-prepare ng ganitong mga documentations. Paano siya magiging katuwang na hindi niya alam yung function niya, hindi niya alam gawin yung trabaho niya. Meron tayong treasurer, hindi naman marunong magkamada ng mga financial matters, hindi marunong maglista, hindi marunong kung ano yung mga naggastos, kung ano yung mga naiwan na pera, paano magawa ng report. Kailangan yan. Meron tayong auditor, she or he doesn't know how to audit. Kaya itong governments natin must be trained well para ang functions nila talagang sulit. Diversities of tongues. Alam yung diversities of tongues. Naalala niyo yung Tower of Babel? Nagkaroon ng different languages sa purpose ng Diyos na para hindi mapustro yung kanilang plano to make tower to reach heaven. Hindi nila ginawa yun to glorify God. Hindi nila ginawa yun to honor God. But it was a purpose of Lucifer. Alam mo si Lucifer, kahit binagsak na dito sa lupa, he is still aspiring to reach heaven. Kaya para ma-dismantle yun, ang ginawa ng Diyos, para hindi sila magkauna-unawaan sa plano nila, iniba-iba ng Diyos yung languages. So, what happened? Nagsalita yung isa German. Nagsagot naman yung isa Japanese. Nagsagot yung isa Ilonggo. Yung nagsagot naman yung isa Waray. Nagsagot. Nako. So anong nangyari? Nag-scatter ngayon ang mga tao. Ngayon, dahil ang Diyos ang nag-establish ng lahat ng languages, gagamitin niya ito to preach the gospel to all nations in their own language. Praise the Lord. Kaya kailangan sa atin, may mga ganun na may kanya-kanyang gift galing sa Diyos. You know how to speak in their own language para mas effective ka, maintindihan ka, madadama nila. Kaya minsan makinig ako ng mga preachings ng iba-ibang mga churches natin. Pag makinig ka sa Malaysia, anong dialect ginagamit ng mga pastoras doon? Malayo. Kasi mafe-feel nila. May mga anak sila doon na ipinanganak. Hindi na nila alam what is Visayan dialect. Pag makinig tayo doon sa Luzon, magsalita sila ng Ilocano sa North. Minsan may Ibanag pa, may Itawis pa. Kasi yung kongregasyon nila, yun ang nila local dialect. So mas effective ganun. Makinig ka ng Oriental, Mandaya. Oo. Makinig ka ng Sambuanga, Chabacano. Si Pastor Omar, marunong na mag-Chabacano. Oo. Makinig ka doon sa Canada, English. Kasi maraming doon May mga couples doon na nagsisimba na ang mga husbands are foreigners. So, nandyan yan, kasama yan. Para lang mapaliwanagan ang mga tao in their own language. Praise the Lord. Kaya, importante yan. Nangyari na yan sa Day of Pentecost. Basahin natin yan. Romans, okay, mamaya na. Idugtong na lang natin yung last verse. Pakibasa kasi dapat i-connect natin ito. Acts 2:8 hanggang 11. Diversities of tongues ito. Sige po. Praise the Lord. And how hear we every man in our own tongue wherein we were born, Parthians and Medes, Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia,
in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yan. Praise the Lord. No, ilan pa lang mga countries ang na-mention dito. And today, there are how many countries already? I think it's over 100 countries already. Maybe reaching 200 countries. Napakarami na. Kaya, and how hear we every man in our own tongue. Oh, importante talaga yung gospel, masalita in their own tongue, in their own dialects, in their own language. Praise the Lord. Effective. No? Kaya, yan ang i-pray natin sa ating Panginoong Kristo na bawat countries may maliligtas na magpastor who knows how to speak in their own dialects. Bakit effective si Pastora Gracelyn na naging pastora sa Malaysia? Because she grew up in that place. So, bihasa na siya, no? Magsalita. Ngayon naging pastora siya, so nagamit niya yung language niya. Si Pastora Inday Grace, ganun din. Bihasa na rin magsalita. Si Pastora Imelda Swan, bihasa na rin magsalita. O, kaya, effective. Maraming taong mabibless, nakakaintindi. Praise the Lord. So yan, isa yan. Hindi pwede na i-set aside natin yan. Huwag na tayong mag-pray ng ganun. Tagalog na lang tayo lahat. Hindi pwede yun. You are selfish. Selfish ka kung ganun. Kailangan ang pananaw natin, what God had made His purpose and His motive to spread the gospel all over the world. At mas gusto ng Diyos salitain ang salita ng mensahe niya in their own dialect or language. Mas malakas ang impact na mararamdaman ng mga tagapagpakinig. Kaya marami talaga, teamwork talaga ang magpapublish ng kanyang gospel. Praise the Lord. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos na itong lahat magwo-work ito sa buhay po natin. Lalo tayong maging malabong, lalo tayong magrami, lalong maraming chance ang maliligtas. No? Although hindi man lahat ng tao maliligtas, pero as much as many we could bring to Christ, as much as many we could present to God, blameless, unspotted, let us do it. Dahil God hath purpose it. What is His purpose is our purpose. What is His mission is His mission. What is His love, that is also our love. Kaya i-follow through lang natin yung damdamin ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.